Welcome to Estadis Talk. In celebration of the 86th anniversary of Commonwealth Act number 591, we are delighted to bring you a very special episode featuring stories, memories, and experiences from the people who have been part of the Philippine Statistics Authority family. Today marks the first episode of Estadis Talk, and we are honored to have with us not one, but two gentlemen who serve the PSA with dedication, passion, and all their heart. So sit back, listen, and journey with us as we look back at their stories, their experiences, and the memories they made during their years of service. This is Estadis Talk, where numbers tell stories and stories give meaning to the numbers. So we have here Sir Jor and Sir Frank. Hello po, welcome sa first episode sang Estadis Talk. Okay, good morning. Good morning, everyone. Thank you for inviting us today in celebration of this anniversary sa PSA. It's an opportunity for me mangin parts of this celebration. Sir? Thank you, Clint. Good day, everyone. It's nice to be back, no? And I am personally glad ang PSA Capiz was able to come out sa sining activities called Studies Talk, wherein we can share our past experiences and para at least may idea ka mo kung what was in CSO, then NSO, now PSA was been doing before nga nag-merge ang apat ka agencies. Thank you, Liwat, and good morning, everyone. Okay, sige po. Making ready kami di sir, ng mga questions. And sabto nyo lang gid siya. but first, first question, please introduce yourself and share your former position, office assignment, and years of service in the agency. Sige, ikaw una, Sir Jor. Okay. Well, that was February 1, 1985. I was entered into this agency that was the National Census and Statistics Office, NCSO pa sa to. No? For 3 years ako sa DPWH before ko hindi nag-transfer, but casual lang to yung ako niyang position. But diri is a permanent position, no, ang pag-transfer ko diri. And the position at that time amo pa na ang municipal census assistant, no. So ang amon siya ng trabaho naga-conduct survey, enumeration. Wala sa to sing hard pa yung mga kwan, ng mga SR. Kami sa to gidya personally ang naga-conduct sa field, no? So may area sa to of assignment, municipality of Panay, kag ang Dumaraw, amo ng akon area sa to. Ang official station sa to namon is Roa City pa. So diri kami sa to ang Roa City, ang amon nga area. So, kuan kami sa to nagsulod daw pito lang ang mga new hired personnel sang NCSO, and the administrator sa to daw si Miharis pa ya, no, the late Pila edad mo, sir? Sa Marcelo nakasulod Miharis. ka sa ano? Pila na to akong edad 24, 25, no, daw dara sang Bata, magaling, sir. Oo. So, amo na ang start sa amon sa ako nga pagsulod sa PSA or NCSO sa to at that time. Ikaw, Sir Frank? Ako naman niya, as Jurit said, upod kami Jurit sa una sa DPWH, no? We worked there for 4 years. Sa pag-graduate gid, by the way, I'm Frankie Dordas. In 1984, sang nag-obra kami ni Jurit sa JICA, detail kami dito sa DPWH. Kag hopefully atong amon nga ginobra sa una will will push through kay may funding naman. So nakita kong hiring sang
in CSO. By the way, in CSO before, was being called the BCS or the Bureau of Census and Statistics as per Commonwealth Act number 591 ang nag-create sang BCS dated August 19, 1940. So bali, yesterday was actually gina-celebrate namon as our NSO anniversary pero wala nang NSO. Okay. So, pareho man kami ni Juris ng posisyon. Pito kami sa 2, Municipal Census Assistant 2. Ang posisyon namon sang una, kami ang nagkakandak dya sang survey, tanan-tanan. Kaga after that, na dungan man kami ni Juret, na-promote siguro nga district statistics officer. Kasi ang una, may 3 ka district offices ang PSA, in CSO Capiz, District 1, si Juret to ang later ka nagalit, no? Kasi junior Before, bearing. sir, Oo. per naka-district ang Oo. NCSO. No, pag in CSO, pagsulot na mo 1985, ako lang ka Juret, January 17. Pagsulot na mo in CSO na sina. Later, gin rename sang NSO 1987. Amo na ito nga gin-create ang mga district offices para madala ang mga functions dito sa field. Kaya siyempre, kung i-cover naman bilog ng probinsya, medyo mabunday. So we have 3 district offices. Ang function naman sa to, although nga disimposition, daw kwan lang ato, daw designation, ang district statistics officer. Pero later, gin-upgrade. So balik kung district statistics officer ka, imo position statistical coordination officer 2. Ang MCA to nga mga upod namon, statistical coordination officer 1. So muna after that, in 1998, I was promoted as provincial statistician, and in 1998, sir. yes. Okay. And in Wala pa ako natao, sir. COVID pagalit si Glenn. And in July 2, 2012, I was able to get the position of statistician 4, designated as provincial statistics officer. Nga subong, equivalent na is chief statistical specialist. Okay. Okay. Sige, sir. Second question. Ma-proceed na lang tayo sa question, sir, no? Can you share a particularly challenging field assignment, census operation, or survey, or data collection activity? So, anong mga pinaka-challenging nyo, sir, nga field? Ay, siyempre at that time, pagsulod namo niya, 1985, February, pagka April, LFS na yun, no? Kay quarterly siya to ang LFS, quarterly. So, April, so LFS. Pagka July LFS, siya to, ang LFS, sir, is labor, labor force survey, no? no? Ang ginagamit sa to yung questionnaire, no? Paper and pencil. And then, pag July 1985, FICE, no? First visit sa FICE 1985, Family Income and Expenditure Survey. So, kung dira mo nang pinaka-challenging gito to namon mo, expose ka dayon sa FICE. Kundiin, wherein nga ang pamangkot sa family income and expenditure, ang gasto sang family. So it will take 3 to 4 hours ma-interview ang imong respondent. Okay. Kasi siyempre kadako-dako siya mo, halin sa expenditure, from food, clothing, tanan, hindi mo na gani makuan kung may malipatan ka o may nalipatan ka nga inog pamangkot. At the same time, ang imo respondent ko kasi hindi man nila na ma-recall kung pila ang nila gasto, family household expenses mo. So question ka, nagasulat ka sa questionnaire. So mas challenging kay ginasulat mo pa ang although nga ang sample sa to at that time no gamay lang no per 12 10 to 12 household na Sa niya. una, sir, mga pila man usually, in the year 1985, 5, that was the first time na kon nga makuan sa mga FICE. pila man, sir, ang ginagasto before? Or like, Barato pa man sa tuya ang pamasahe. gani, sir, no? As compared to today. Pero
mas challenging gid kay daw ka budlay sinayang nga iba niya nga mga survey malupos lang, no? From 5 siya kabudlay gid kay matapos pa na iya i-balance mo pa na siya kung ang iya bala nga expenses gamay sang saya income or ang iya income bala gamay sang iya dako ang sang sa iya expenses. Kay kung dako ang imo expenses, balang imo income, so may possibility nga ang ginsugid sa imo respondent kulang ang iya nga income. So, siyempre, kuwan ka gid siya. Kaysa uli, may kuwan may tabulation mo. Although nga, ang kuwan siya to is regional level, no? Ang output bala, hindi provincial level. Kay gambay lang siya to ang iyang kuwan, ang iyang sample household. So, sa akon na munang pinakakuan, i-compare sa iban nga mga survey naton, up to now, no daw ilain, kuwan gid siya, kay dako-dako na yan. Kay may kuwan na sa mo, may visit 2 pagid. Sa pagka-January the next year, mabalik naman sa imo nga respondent. No? Same respondent. Same respondent. To. Kaysa nga una, ang sampling sa tuya, sa isa ka barangay, sa munang household, gali, mga 1 year before na siya maislan. Unlike subong ya daw that quarterly, malain-lain mo nga sample household. So, amo nang pinaka-challenging. Kag magkuan pag mag-process ka pag isang kuan kay may manual processing. Kami man sa tong yapon ang process. Oo, ginakuan mo gid na ang consistency sang imong sang data. Yes. Oh, so doon mo nang pinaka-challenging sa akon i-compare sa iban nga mga surveys nga na-undergo ko. Ikaw naman niya, Sir Frank. Sa ako naman niya, malawig nga istorya, Clint. No? Siguro ma-start agad sa primero nga challenge nga ako na-encounter. Yes, sir. May survey kami sa una nga QSCLG, Quarterly Survey of Employment of Local Government. No? Wherein ang imong respondent, municipal treasurers. Na-assign ako sa to, hindi na ako pag-isite ang munisipyo. No? Okay, sir. Nagtangis din ko sa to, kaya hindi ko pag-entertain sang municipal treasurer. Nga sila na nag-provide information sa amo na siya nga survey form. So, yung nubra ko, report ko. But because of CA 591, ara dira sa Section 3, may ara nga penalty provision. So, may sa regional office ang una, may kwan kami sa to, may legal officer din report dito. So, patawag siya. Ay, nadlock mo siya siguro nga kasuhan. Masunod nga quarter, okay na ang amon nga kwan, mas advance pa. So, amugid na nga nakuhan ko. Then, tama ito nga bala juret, ka-challenging gid man ang family income and expenditure survey, no? Just imagine, ako nasa mga West Villa Flores. Wala pa na ang mga little bagyo na nga manami alagyan pagkato sa West Villa Flores. Tapos ang Barangay Rizal na agi ka pa sa mga katubuhan, no? Mga 12, although nga 12 samples, but nakakuha na siya sa bilog nga barangay. Muna ka scatter. So, muna gid kabudlay kay simpre, you have to convince your respondent to cooperate. Just imagine pila ka items subong 81 siguro bell, no, sobra. Sa una gabay pa na daw 76 items ang amon ginapamangkot. Kag duha na ka visit. Pag masunod mga visit, habal sang respondent ari ka. So muna challenge na, and then i-continue ko na lang sa pag kuha sa position nga as provincial head. Mas masyado gid ka challenging in terms of managing sa nga ng mga census operations. Just imagine from hiring hasta sa pag-enumeration, kag mas labi na gid kon census to population and housing every 10 years. Kaysa to, DepEd personnel ang aton nga ginatap. Ang biggest challenge namon sa to during that time kay we act as census area supervisor, no? Matraining kami sang district supervisors dire. So, Okay. mga kwan pa kami sa to, mga sipon. So, sir, ang DepEd personnel, ginaano ta sila, sir? Yes, ara na sa law, sa BP 72. Batas pambansa bilang Bali, ano 72. ila role, sir? Sila teachers ang enumerators, basta CPH. Okay. Oo, basta decade census. So, i-training mo dire ang district supervisor. Dapat district supervisor ang matrainer dito. Sa level, sa 4th level, i-training kwan ang ilang mga teachers, kag ilang mga team supervisors. Kabala ko na nung natabo. Pati-training ang district supervisor dire, pag-abot dito, ang iya pa-training, ang iyang head teacher, nga wala nakaagi training sa 3rd level. So grabe gid ka challenge sa amon kay as supervisor dapat isi to it
nga nibalaan sang ang mga numerator teachers na ang Yes, mga mga ano na siya, mga procedures, pag mga definitions and terms na ginagamit naton sa census. Yes. So amo gid na ang pinakakuan, and then idugang ko na lang another challenge nga medyo ika-kuan gid naton nga was the conduct of the start of the PhilSys in 2021. PhilSys. Just imagine, kuan po sa to, may COVID, no? Oo, There yes, was sir. the pandemic, and then we should na trend na sa aton nga mga registration officers, damo sa to pieces, because may budget na sa Senate, hindi pwedeng ibalik mo nga wala ka accomplishments. So even though nga may pandemic, nag-training kami, so amak mo na, nagamask, Yes, oo. social Actually, distance, sir, social that distancing. time, amo gito nga time nga nagpa-register man ko sa national ID. Oo, 2021. Oo, nakamask. Oo. So amo dako gid nga challenge sa amon, and then during kundi siyempre mga tao daw gid daw gusto gid nila magpa-register, na red tag kami dito sa Robinsons, puno-puno ng tao. Oo, Siyempre may yes, sir. social Oo, sir. distancing. Amo na nga mga nga dapat i-address nimo para at least man nimo you conform with the policies of the Department of Health. At the same time, ma-meet man namon ang output nga gina-require sang aton nga central office. Yes, yes, sir. Sige po, next question. How did employees coordinate and communicate before the widespread of use of computers, mobile phones, and online systems? Okay, sa to siyempre wala pa to yung mga cellphone mo. Yes, sir. So Oo. hindi mo makontak ang imo nga mga wala kaya kung sang means nga makontak mo kundi na sila subong, no? Yes, Din ang yes. ila area. Galing sa toya sa amon sa akon naka-supervisor na kuya sang siyempre nag-promote ka na yan sa SCO, no? Statistical Coordination Officer 2 Yes, or sir. DSO sa to. Ang amon siya na yung ang siyempre ang sample mo barangay balaan mo na sa imo enumerator. Usually sa akon my means of method kung paano ko siya makontak is kung mag-umpisa ng enumeration, kakagtugi ko siya ng barangay, then I ask kung di na siya dumping portion. Kaya siyempre may ara ka man nga may hawid ka man nga sample household mo. So isa-isa ko na pamangkot ko nakakagto na ding enumerator. So kung may alam na yung katudlo, pagulong siya di ma'am, sir, naghalino sa pihak, sa din sa balay ni Muni. So ginasunod ko na kung diin. Imagine, sa bilog na yung barangay, libuton mo gina, kay pangitaon mo ang imo enumerator. Enumerator. And that, kung makita ko siya na, then, ga-observe ko na siya kung how he conduct the interview and kung paano siya magsulat sa questionnaire, sang response, sang iyang mga, sang respondent. So before, pangita ay O ganyan, sir. pagitay. Kung hindi, ginapamangkot ko man ng gagi man ko sa barangay official, kagkuan ko kung may nagkagto na diri nga kuan nga enumerator. Kaya siyempre sa to, usually may duwa man ka barangay ang sample ang enumerator mo sa to ginahatag namon. So kung wala sa dinabot silang wala pa sa kaumpisa, dito naman ko makagto sa isa ka barangay. Although nga mabudlay sa amon sa to kasi siyempre makuan ka naman sa mga means mo for going to that barangay. Although kung malapit man lang siya, okay lang na, kay madali lang yan, may tricycle. Pero kung mga malayo, another municipality, so makakuha ka gid nga the next day ka naman makakadto kay para makakuha mo siya, makakita mo gid siya. So amo na nga akong means of communicating sa ila. Pero kung makita ko naman siya din, ma-observe ko sang how din ma-record man ko. Kung natapos na niya interview ang inang barangay, so ma-interview na lang ko. Usually amo na ang ginagamit naton nga means ang nga tools kung paano siya gid nakakagto na interview gid man niya bala ang iyang Yes, sir. Oo. sample kay sa ako sa to sang una may ginkandak akong kwandara sa poblasyon norte sang Ibisan in which nga namangkot ko kasi siyempre may dalam ko kag ano ko gid ya no nag-interview may ara ginpamangkot ko sino so that time na kung ko gid yan takpan nga lain ang nag-interview sa iya hindi iya ang personnel nga gin-hard o nga Okay. kuha namon no
So, gin ano ko dayon gin-approach ko ang personnel nga man nga iban nga tao ang gin-interview nimo, ang pa-interview mo. So, muna bala. Hindi man naton nang gusto yang nga magkuan bala kay ara na ya sa layi. So, kuan ko sa liwat. Although nga ang iya pamangkot kay simple nagkanda ko siyang interview insakto man tani galing mo lang line nga personnel Yes. ang parkuan niya. So, kuan ko lang siya tawag sini warningan no nga hindi should not be i-repeat nga iba ang iya nga panon. Ang iba ang ma-interview. Ikaw yan, Sir Frank. Sige, dugangan ko itong ginhambal na juret. Kay, although that time, pagsulod namon, uso ng cellphone. Okay. Di ba na? Oo, Dagod-dagod sir. ko sa itong mga Motorola. May mga galing antena pa na, hindi sir. pa kami sa to ka-afford magbakal. So, other means namon sa to communicate is through telegram. Telegram. Oo. Kung may mga kami, may delinquent nga mga establishments, pinapadala namon sa telegram at kag isa pagit ang radio message through the provincial capital. Sa nambal ko na kayo na, mag-collect abibig kami sa mga questionnaire in municipalities. So, ginapadala namon sila sa radio message. Kag through mails man, kung ay kabalo naman kita kay ang ato respondent are obliged to give and to answer to our survey operations. So liable sila kung hindi sila magkuan. So ginapadala namon sila sang kuan, sang demand letter through mails. So amo na siya mga mails sang una nga maka-communicate kami sa amon at sa aton nga mga respondents at the same time sa aton man nga mga field workers. So una gamay pa lang, wala pa kami nag-hire ya tao sa kuan kami gidya. Ang teachers lang gito ang kwanto mga third parties ato involved sa operation sang office. Okay. Sige po, thank you. Next question. What tools or methods did you use to collect, process, validate, and report data? Sige, Sir Frank. Okay. So sa una, ginagamit namon is ang kuan gidya questionnaire. As mentioned by Joletta a while ago, particularly sa kuan sa VICE, no? Dako-dako na siya nga questionnaire, shuttle type amon tawag. And first visit ari sa PIAC, ang second visit ari diri sa PIAC. But later that was revised. But the beauty sang sa nga questionnaire was at least may idea ka. Pero kuan naman, subject naman sa pag-table kung matamad ka. Eh, siyempre, kopyahan mo lang mo siya Yes, for the sir. second visit. Oo. So, amo gina na may questionnaire kami. Then, I will tell you, client, ang obra namon sang una, ang pinakakuan gid sikat nga kuan sang office sang una in CSO, ang labor force survey. So, Labor may force. questionnaire ina. After kami mag-gather sang data, so we can call those as tools. After we gathered the data through the questionnaires, tanan kami nga mga field personnel ara sa provincial office, gina-posting ina one by one, may posting sheet kami. So from the posting sheet, dira kami tabulate. So imo na sa i-sort male, female. Tapos pag na-sort na nimo, another sorting naman, educational qualification, dahil wala pa ni kag-jubil ba wala nila ni mabutan. Kami gid sinain naga-obra. Okay. So, i-kuan mo na until such time nga ma-clear na gid, nga nakalambot ka na, ma-identify niya nimo kung pila ang employed, male, Male and female, female. tapos by educational qualification. Oo, So, oo. damo-damo gid niya. So very Okay. challenging. gid yan, Very sir, challenging. no? Kaya pila gid na iya kadlaw. No? Another thing nga ginagamit sa to sa consumer price index, amo na siya manual. Okay. Gina-compute na siya namon using sang calculator. Just imagine 7 digits na ang ginakuha dapat para more or less more accurate ang Yes, results sir. sang Yes. aton nga inflation rate nga makuha. Mm. Okay? So, gina-compute ina isa-isa, tanan-tanan nga items, pila na sa items, subong ang CPI, mga 1,691.
So kada item na, ginakuha na siya sa weight. Ang weight na can be computed by dividing sa present price isang yung previous price. So makuha mo na sa dayon ang price difference. Tapos i-multiply na sa weight, which is 7 digits. Tapos may color-color pala sa ballpen para ma-identify mo nga ining line nag-represent sa CPI, sa index, sang sub-items, kaya may mga 7 items sa aton nga CPI. Until such time, nga makalambot kasi ibabaw, nga makuha mo na ang all items consumer price index. So, amo gina siyang mga tools na namo sang na until nga nakalabot kita sa computer aids, nga nagamit na sang computer. Ano ka mga years or nag-start gamit sa computer? Mga 19 kwan siguro, Clint. Nga like 90s? computerized na ang mga Oo, 90s. mga data sa surveys dito na ginano. Mm. Pero limited lang. Limited lang. Kaya usually sa to, ang FICE, dito niya machine processing gina-encode sa region. Ah, okay. Ang din lang sa province, more on manual processing, encoding. Encode. Kag ang consistency sang data muna lang. Pero ang machine processing niya sa regional office. So, hambal to ginan Sir Frank sa muna, sa LFS, ang ginagamit to carding, bala gina-card mo siya. Tapos so maka-generate ka dayon niya sang pila na yang ara sa labor force na amo na siya. Ang usually nga ginagamit muna lang do wala nga tol. So unlike subong nga dasig na lang na sa nga kwan wala niya problema. Oo. Kay pagka encode mo yan sige dama kwan sa dayon pero sa CPI automatic na lang na sa tod may maghimo sa to ganito 3 ka kopya. No, may red ball pen, may blue, may black. Amo na may color coding sa to sa muna. Pero may manakay nga man, once matapos mo siya, kag masubmit mo na siya sa region, Oo. though mataway na ya ang trabaho sang Though ka-rewarding personnel. man siya, Though no? wala na siyang may kuan kay next month naman, prosang CPI, among LFS, next quarter naman, after 3 months naman siya. So, though, lang yan, though mataway lang sa to. Pero, muna lang, basic lang sa to sang una yung question yan ang ginagamit nato. Sabi ko basic lang sa imo, sir. Oo. Malupos mo lang siya, pero siyempre routine mo na yung Yes, mo na siyang obra. For how many years nga? mo na yung Before nga ginagawa? nag sa computerization, ka nagagamit na isang tablet, isang subong, no? During mag-survey kita. Sige sir, this question, doon namin na siya. What was the most rewarding part of working for the agency? So medyo personal. Sige, ikaw, Sir Frank, una. Rewarding part. I can say that my days with the PSA was very meaningful because I received an award in 2010. Ano na siya nga award, sir? Employee of the Year. Wow, okay. Sa akong pagkatanda, Clint, though one time lang to, ambot tingala ko, gaman din tagaan ako sa tosang award. Sa following years and before that, though wala man sing award. Wala man siyang amo ng award. Oo. Okay. But before that, because before, I was designated as PIO, Public Information Officer. So nakalink kami sa PIA. No? And before, I served as president of the Capiz Association of Public Information Officers. Nakabaton ako award sa Golden Leadership Award sa halin sa Central Office. Sa central office. So ang nag-award bali, sa imo, sir. although my job as designated Public Information Officer was another burden on my part, makonsider na ako nga rewarding. Yes. So amo na siya. And I would like to add, Clint, our efforts, particularly our efforts, upod kami ni Juret, kaga iba naman yung staff sang una, no? Nga para magnami ang data sang FICE. Yes, sir. Oo. Capiz was recognized as the top notcher in terms of least error in FICE. Because Wow, kami galing. ni Juret, nambala niya, pag sulod gidamon, pag July, nasalang na kami sa PICE, 1985 bidya. So kapila kami nag-FIAS.
So, until such time nga doon na perfect namon niya ang nakuha namon bala ang processes ang files, ang mga corresponding items nga dapat may kuan siya bisabat. Kung may gasto may kuan. Okay. So amo gid na. So ang iban pila na siya ka rem ang ila kung kuan nila ang ilang error amon 7 pages lang. So na-recognize ang provincial office, no? So isa gid na ka consolation on our part. Kuan ako sa to ng provincial statistician and upod kami the jurat mga DSO namon. Okay. On our effort kami sa to ga-serve man as manual procedure. Kinamanual na gid namon na ya. Oo. Kag I can surely say nga our data on files were more or less accurate. Accurate. Oo. Kaya gaman, magkato ka sa region, makita ang questionnaire sa iban nga provinces. Kita ka ba lang nga wala ka bakal sang kamatis? Okay. Kag one flock was during sa ilang encoding sa regional office, ang amon na questionnaire ilan na lapak-lapak, hindi sila kay per questionnaire ang encoding. So kung damo imo data, kompleto imo data, list ang imo nga output. The encoder should devote time Yes. nga para ma-encode. Yung So ma-encode. hindi siya makakuan. May questionnaire ganun kami dira nga ilan ang ginatapak-tapakan kay hindi sila yung mag-encode sa Mag-encode. questionnaire sang copies kay nami ang amon nga data because of our efforts Yes, yes. during the manual processing. So grabe, So, gid gali sir ang inyong pagtrabaho sa mga nga dita, no? That was the time nga nakahambal sila kung paano nila matularan ang probinsya sa copies. And I just hope nga subong continue pa sang ninyo. Okay. Abo lang. Yes, sir. Sige, ikaw, Sir Jor. Ang sakon siya rewarding siguro siyempre bilog na yung provincial office ang namon. Ang lang niya is on during the tawag sini sa awarding na provincial awarding moment bala nga siyempre at the end of the year mabalaan mo kung nagsaka bala ang ranking no provincial ranks ang office. Doon mo na ang pinaka-rewarding kasi siyempre of all the sacrifices, especially sang fieldmen, Sang sad to, sir, mga rank sang oo. copies. sang kapis, kundi na kami isang unang amon sa to ranking, ara kami sa pinaka-idalo, mga 72, 72. pagsulod na amon 79, Okay. nagsaka, up to the time nga, pang nag-amat-amat na, siyempre naglain ng Ano ang pinaka-peak yung rank, sir? Nga provincial head, sang 2016 na 2016. nga nangin number 1. Number Provincial one. office rank 1. Ang copies? Oo. Kay Wow. bilog na naya sa nationwide. Okay. Kay siyempre Grabe. nagkakuan kami nakatap mo may award Galing, galing. nakakuan na gid man namon guro na-achieve gid man ang siyempre tanan guro nga provincial office amo man ang mag number 1 ka for 82 provinces nationwide. Yes, so... Provincial office ang copies Top one. top 1. So hindi man sila nga by kwan mo by category statistical, administrative, civil registration kag partnership and linkages no kag information dissemination wala man gid siling namon nakuha ang tanan nga ni category nga nag-top Categories. pero ara kami sa 1 to 5 nga kwan bala top Okay. 5. So pag Galing. kay by point system mo. So kung Oo, ara sir. ka sa 5, mag number 2 ka, number 3, Mhm. may possibility nga mag number 1 ka gid. Di ba? So dito na mo nakuha and that was a very much awarding gid sa personnel sang provincial office ang PSA na sa to, no? And ang head na sa to si Sir Frank. Si Sir Frank. Oo, siya na sa to yung Sa pagbulos timing niya ni sa Sir time. Frank. Nga, Grabe. nakuha namon ang number one. 1, top 1. Wow. At siyempre may monetary value nga award, reward sa amon. Siyempre, kung si ikaw bala naman naton siguro ninyo kung ano ang problem ang kakuan sa mag-field work, di bala? Yes, sir. Oo.
ulanan, initan ka. So, Pabalik-balik ka. Pabalik-balik ka pa, O, sir. Oo. Ang sacrifices mo bala nga kuan nga kung sa magabihan ka na puli o makuna. So kung magkuan ka gali, mag number 1 ka. Hindi siyempre nag-umpisa kami sa pinakan less as nagsaka. Much bala ang fulfillment nimo ang imo bala nga napatyagan, di ba? Yes, So oo. that was moment gidya nga siling I could say nga mas rewarding it sa amon mga sacrifices. Grabe, sa time ni Sir Frank Tampuhan. Sir, na-notice ko lang, nga do ka namin isang inyong nga relationship nga duwa. No, hindi, I mean, bala as, ano sir inyo, since before pa ka mo sa PSA, kilalahay na ka mo ni Sir Jor. Okay. Sige, pwede mo sir, ma-share? Ang primero kanya was nag-updanay kami ni Juret sa DPWH. Sa time namon sa DPWH, dito ko nakita ang kay Juret nga dedication. Kag pasensya na kay Juret kay mention ko ini, no? During the hiring sa NCSO, pito ato ka municipal census assistant to, ako ang nakabalo. Inambal ko si Juret, ma-apply kita sa because nakita ko how diligent Juret was. So from our time sa DPWH, daw may teamwork na kami. May din siya mga sa mga program of works. Okay. O kag may mahipid na yung mga So before pa lang niya sa trabaho. PSA, sa DPWH, Oo. team na gid ka mo ya. O kag kapasalamat ko kay Juret man because although nga may competition between us, kasi pre nag-apply man siya Yes. PSO. Same position. Oo. Still, pagkuan ko, ginbaton niya. Oo. Kaiban siya na siguro madulaan na sang kuan, sang motivation. Siya wala man kumakuan, iti pabayan sa. But still, Juret wala yung madulaan sang kuan. Wala gani na-mention ni Jor. Although nag-number 1 kami sang kuan, 2016. But before that, may 3 years pag yung mataas na kami Ken. Okay. Oo. May 2015, nag-number 1 kami sa statistical operations, Wow. which was very hard to get now. Just imagine kung anong Statistical mga requirements. operations, Yes, sir. sa Wow. 2015. Nagamat-amat kami because sa support sa akong nga provincial statistician nga si Joret kay PSO na ako sa to. And i-mention ko man, in 2017, number 8 na lang kami. So, I can say that our performance deteriorated in the succeeding years because of the QMS. I cannot give enough time to our activities. So, nadula kami sa limelight because of our rank as number 1, Capiz was one of the sample provinces sa ISO QMS. Amo na pila na siya ka provinces ang una. Kuan gidya honestly direct gidya siguro that was the main reason why we were not able to maintain our position because kada simana galakat kami. Kaya kami ang prime mover sang QMS. Kami Okay. nagkuhan sang mga quality manual na ginagamit sa pang sa audit. And all of those nga mga processes nga ginagamit sa aton nga quality management system. So, muna siya. Sige, sir. Ma-proceed kita sa aton second segment. So, may ipakita kami sa inyo nga mga picture. And then, i-describe nyo lang ang picture or kung ano dang mga natabo. Oo. Sige, so first picture. Yan, first picture. Mga bagets pa ini taken ini siyang 1998 bao nakabarong yun yan no to formal attire. Okay, ang diri sa may left side amo na siya ang aton amo sa unang kwan si Sir Warlito Aribalo from Negros Occidental ina siya no. So ano ni siya 1998. 1998. So at that time nagakuha na may kuha na kami sina may uniform though every Monday dapat naka Philippine yan na o Philippine kuan ka no sa Lucky Barong. So since before, Oo, may kuha na daw mag-implement na ang isang kuan mo sang civil service nga basta Monday you have to wear Barong. barong Filipiniana. Filipiniana nga anong attire. So ara dira kilala mo na guro ang ibang dira
isa pa malang dira ang nakuan mo. Ang wala na si Lito, so si Lito Magallanes. So kilala nyo na si Age, o si Sir Raymond, kag si Sir Nick. Si Dado, ara na sa doon ni Sir Frank, ay in between sa amon. No? Nag-training, katas na, nag-training. Tapos na training, bye. Mamak mo siya, una may data training on data appreciation. No? So dapat may aragin man siya. Kung siyempre ang data nato nga nakuha sa field, dapat i-appreciate man nato. Dapat kita mismo nga mga taga PSA. Ikaw naman, Sir Frank. That was the conduct of our regional planning workshop in Sa diin na, sir? Punta Villa, Punta Villa. Arevalo, Iloilo City. I can't remember kung ano na siya nga year. Okay. By the weekend, before we proceed to the next picture, I just would like to add para ma-input sa inyo kag sa aton nga mga personnel dire. Before, why ang OIC naton is from Negros Occidental. It's because although it is on our part, though medyo kwan sa aton heartening on our part, the reason why after the retirement of our previous head nga nag-recruit sa amon in 1991. Oo, 1991, ginsudlan na kami sang different OIC and PSOs diri. Pero ang rason nila hindi kaya sa taga-Capiz. So we were touched then until nga sang 2011, so I said I remember those words from them. So muna we tried nga mag-amat-amat until sang 2016 yung ipakita namon sa ila, sample sa ila nga kaya sang Capiz mag number 1 with Capizinho as the head. Yes. Kaya gininsulto nila sang una. Just imagine ang amon sang una nga provincial statistician hindi designate as OIC because wala sila salig sa taga-Capiz. I don't know the reasons. Why? So may mga controversial okay. So idugang ko lang na. And then, I just would like to add, basi ma-miss natin, no? Ang mga activities ganyan nga nag-identify sa aton, no? Kaya doon sa aton question, bala, was the conduct of corporate social responsibility nga I understand subong nga gina-continue paninyo. But because before, Capiz was unbeatable in terms of social responsibility. We were number 1 for, I think, 6 years when I set down as OIC and head. Okay. So, dira gidya kuwan sa aton. Oo. Until nga, kung isa hindi na kita mag number 1 because siyempre, other provinces, may aram mo sila sang way nga siyempre makuha na nila, no? And ang isa pa no, kuan i-add ko lang kay base madiretso na kita was our conduct of wellness activity. Wherein once a month mayara kita nga sumba. Before the conduct of wellness activity were included in the field awards. So that's why we were encouraged to conduct the same. Kag those activities do naghatag sa akon sang kuan bala sang another way nga ma-develop ang skills. So, mag-training kami sa Manila. Ken? Yes, sir. Pag may mga intermission number, si Juliet na yakag. Ako na gina-request. Kita ko gani, sir. Do every may saot, do ka-active gid sinyo nga duwa. So, amo na siyang mga rewarding pag inamon kagindugan ko lang rewarding namon mga kuan sa PSA. Before, nag-OJT ako diri 2019. So, that was the time man nga na-meet ko ka mga duwa. Ikaw mo pa ang head sa to, Sir Jor and Sir Frank. And na-invite man kami nga mga ga-OJT nga mag-zumba. So, though how many times man nga nakasumba kami kaupod ka mo. So, nakita ko gid kung gaano ka mo mapisik, magsaot.
Oo. Sige, let's proceed to the next picture. Yon. Sino na sila, sir? Anong ganap dira? Ina siya, do pag ano na siya na, natakatanda. May mga OJT pa kami, siguro pagkandak na siya sa kwan, sang exhibits. So Monday ni siguro kay OIC, PSO, Isklambad na siya. No, dito na siya sa may Bangbang, I think, no. So ara dira ang atubang daw kita yung siya sinyo Jubel. No, sa inang sa kwan gid. Ari siya na. Upo dyan na si the late Danilo Bagaso. Din si Ma'am Rose. Inang daw si Kwan. Daw si gani na Si Ma'am sa kwartero balang Ma'am Rose ano. Kaya daw ba ang style siyang book sa to ni Ma'am Nami- Rose daw nami kwan kailang daw buhok pang ni Ma'am lalaki Rose. bala ng shortcut ano daw na Boycott. boycott. Si Ma'am Sandra na Si Ma'am Sandra. Oo, nasa likod sa layon ni Sir Paulino Biring na. Tapos si Jema, si Biring na, no? Si Biring, you know. Tapos si Ma'am Jema and the late Sandra, no? The first wife ni Kwan, ni Sir New Raymond. Hindi sa Piyako, sa may Kwan bala? sa may ng tubigan, no? Ang dito naman, no? Sino na dito? Mga OJT na. Oh. OJT. Nagkatalikod diri mo na si Sir Isclamad na. Monday bala na dumay kwan daw after sang flag ceremony daw pa mo na dason dumay hambal-hambal ina siya na. Oh. Okay. Na, Grabe no, sir, no? Kay through the pictures, balikan bala nato ng inyong mga ng mga memories. So, sige, next po. Next picture. Yon. Sige, Sir Frank. Ano naman na, sir? Kito starring. Kagida, sir. Oh. Regional training inis sang spearheaded by Sir William, no? Ang aton nga class D chief. Tapos si Yalo na siya, si Sir Norman, then si Joret, si Jaina, ang aton former nga bookkeeper. No? Tapos sa likod ko si Dado, tapos amon PSO. No? Training ini siya bala sang kwan. Si Tunet, direct lang sa PSA Capis. Kaya mga DSO na sila. Ako, provincial statistician. Na muna. Oo. Oo, base, that was during the presentation of Sir William, no? Sa RPW. Sige, next picture po. Yon. Sige. Okay. Sige, ikaw, Sir Frank. That picture was taken at our former office. Ano naka-year, sir? At ng Abiscor building. That was the visit of our head, si Ma'am Carmelita Erecta. Okay. No, so ako, seated from left ako, then our PSO, Sir Esclamad, our administrator, Carmelita Erecta, our regional director, Norman Holagay, tapos si Lodi Hufana, the head of Civil Registration Services. Tapos, the rightmost is Joseph Kahita, who is now the kwan pala sa AA na siya ni Ma'am Carmelita Erecta. So kaya uniform kami, ara kami na kompleto kami, no? Na okay. That was siguro mga 2009. Nagbisita sila sa amon nga opisina dito sa Abiscor building. Oo, naka-uniform. Gid ka mo tanan, sir. So, ara pa dala ang ibang daw wala na, no? Oo, kayang iban, sir, daw hindi ko na ma-recognize. Kaya hindi ko kilala. Oo. Sa likod, ang dito gid sa kwano si William, no? William Verdugo.
Wala pa si Jerry Jubel, inang isa si Elmer, amo na nga mo utility. Then ako. And then si Dado, si Diosdado, ato nagkuhan bala sa aton. Yes, sir. Oo. Oh, Then si Ma'am Rose, ina isa si Mila Badayos, taga Pilar na siya, amo na siya nga kaswal, no? Ang kuda ng ano tawag sila ng administrative aid na. Then si Ma'am Yulilia, si Ma'am Eugenia, then si Tonet, no, PSO, then si Danny, delete Danny, then si Ma'am Eugema. Pag amon disbursing si Girly Calzado. Na. Tapos si Ma'am, si Sir nyo to, ano, Raymond, si Sir Ador, ano, the late Ador, Adorico, ano ni? Adeloso, gali, Adorico. Then si Sir nyo Ed, Si Sir Ed, kag yes, si si Sir Sir nyo Nick. Amo na siya. Una lang yung personnel. No. Amo lagi na sir tanan. Ah. Okay. So amo na sir nga time NSO na siya. NSO na. Sige, next picture. Oh, amo na to sir ang ano. Sige. So let's proceed. Hello. Okay, so let's proceed sa next question naman. So these questions about the Commonwealth Act number 591. So in your experience, how important was the law's mandate to consolidate and institutionalize government statistical activities? For me, kung siya vital tool sa ginayang data naton Yes, nga gina-produce. So, mandate isang PSA no to gather data nga magamit sa aton mga end user, mga LGUs, even the higher mga agencies man nga iban. Kay kung wala sing data, ti paano kita kahimo isang programa Yes. for the next year or the next generation. For the policymakers. Oh, policymakers, no? Like for example, the population. Ti kung wala ka siyang base population data, pag magkanda ka sang tawag sini projection, ti paano mo makuha ang how many young children pwede mo magtagaan siyang vaccination. Kung wala kita siyang data, Yes, sir. siyempre yes, siyang Department of Health. Ang amo man ang magsulod sa education, no? Kung pila ka kuan ang magin grade 1 or first freshman, kung wala siyang data sa population. And siyempre wala naman naton ang pinaka-importante nga gamit sa population is for the allocation sa resources Yes. sa aton mga LGU. Yes, Di sir. bala? Amo gina siya. So dapat ang ginagather gid man naton nga data which nga ginaano naton in magkuan kita bala siyang during the validation dapat eksakto gid na siya nga hindi na siya pwede daw dudahan kita no. Yes. Ang dudahan kita nga daw ginabasigin kwala nato na ginon tanga ta lang na no. Dapat kuan gina naton nga it is really the data in which siguro subong ginapangayuan kita sang rason nga man wala sila madala sa mga assistants no. Sa uplift. So uplift mo na subong na bala kay basi wala sila nadala sa lista but in providing on selecting of kung sino ang taga niya sing assistant is not in our position. Hindi niya mandate sa PSA. Ang aton niya we gathered data, ilista naton kung anong gina-required sa aton nga survey. Then other agency, the DepEd, amo na yan nag-consolidate kung sino ang dapat mabilong, no, di ba mabilong sa mga assistant if in case nga may arang ahat assistant through the DSWD. Yes, so, sir. amo na ang sa akon nga dapat as kita sa PSA ang aton nga data dapat kuan gid ng kuan gid sa bala accurate, no? Yes. Kaya simply we have to acknowledge nga ang when it comes to statistics wala gid sing eksakto gid nga muna gid siya ang data mayara siya pwede nga less or kuan pero may kuan na siya mo may Approximate. may kuan na siya nga muna gid siya mayara siya acceptable no within the range Yes, nga dapat nga amo gina siya ang figure nga ma-present naton. Okay?
In addition sa ginaba ni Juret, no, part sang seksyon sang Commonwealth Act 591 nga nagamit kit sang aton nga mga personnel kag namon is the is section 4 wherein embodied dira ang penalty provision. So if ever may mga delinquent questionnaires kita kag iban hindi magpa-interview, and then of course ara dira ang kuan sang aton information, ang nga ang aton information hindi pwede ma-divulge, confidentiality. So amo na Oo. siya ang aton tools nga ginagamit naton sa aton mga respondents nga if ever they give us data or information, those data will cannot be used against them Yes. in oo. terms of taxation. Kag may Data Privacy Act man Yes. kita, sir, no? Oo. Protected man Later kita. na lang ang Data Privacy Oo. Act, but basically, the tools na ginagamit natin before was Section 4 of Commonwealth Act 591, which is the confidentiality of information. Yes. So, Oo, amo oo, gina-emphasize natin sa respondents natin, kay kung isa kabalo naman kita, Oo, hasta sir. subong, Yes, yes. Subong damo na May siya. mahambal ko sina sir, kay di ba survey man ko. Some of the respondents, hindi gid maghatag sang data. It is because daw basic gamiton sa BIR, lalo na sa mga establishments, sa mga BIR, or basic makulong kuno sila. So, even before gali, may ara gid yung respondents nga medyo tig-agid no kuan sang data. Sir, ano imo mahambal sa mga kung makita man ni sa mga respondents, paano ta i-address nga ang ila data is safe sa aton? Sige, sir. so amo ganina, gina-emphasize na gid sa ila nga we are mandated to the data privacy kag sang ano siya strict confidentiality sang ila nga Yes. data. Yung balik-balik kinamo na sa ila nga muna inyo data hindi magamit although naman mo kay client nga may ara gid siya nga daw hindi magapati Yes. because before gamay na iyang penalty pero may imprisonment. Amo to ganin in insight ko gagay na nga siguro because of that imprisonment nga included sa Act 591, we were able to compel that municipal treasurer kay siyempre kung although nga kaya niya na ang penalty, but kung imprisonment na niya ang pag-istoryahan, lain na niya. Okay. So mo gina-calculate nga mo gina-emphasize ang una until nga nagkuha na kita sa sa RA 10625 nga medyo nagdako na ang penalty. Okay. So magamit mo gid na kay mo nang aton nga tolls. Okay. Sige. So, amo gina no, syempre diri sa aton sa PSA very useful gid ang mga data nga ginakuha naton sa mga respondents naton. Not only sa mga households but even though sa mga LGUs man no kay kakuha man tata sang data. Yon. So, I hope mabatian man ni nila and so far somehow ma-address ta sa ila ang amo ni kay ti safe gid ang data nila dire sa aton. Sige po, let's have the closing questions na. Do ka namin lang gid sa aton istoryahan nay no. Hindi ta na madibarahan nagalit oras. Sige, first question po, if you could return to your first day in the agency, what would you tell to your younger self? So for me, I can tell to myself that I made the right choice. Even though ang NCSO was different from what I was supposed to be because I'm a graduate of civil engineering. But still, it was a beautiful feeling. I was able to get employed at the National Census and Statistics Office wherein I was able to impart my leadership skills because I was previously Kabataang Barangay Federation President of Mayon and Vice President sa provincial level. So I am very happy that I was able to impart those skills to my employees. Amo na gani nga, na-meet namon ang
unexpected. We reached the top na position in terms of field awards. So, muna, mahabal ko sa akong self, I made the right and correct choice of being part of the National Census and Statistics Office, then NSO, and now Philippine Statistics Authority. I know, sir, and I believe that your younger self is very proud of you right now. Very proud, gina sa imo. Ikaw naman niya, Sir Jor. Ako siguro kuan lang kung din ikaw like holding any position or employed, just be on yourself. Be positive, no? Kay siyempre ang trabaho naton sa aton kung din kita obra, like me, siyempre ako as civil engineering graduate, no? Okay. So, ang trabaho ko sa kwan is not related sa 5 years mo nga gin iskulahan, but then we still arag yapon magamit to ang mga tawag bala sa mathematical kwan nimo, especially when it comes to data analysis, no? Ikuan lang sa ako ako usually ginagamit ko ang positive mind lang okay, if diri pwede ko man siguro matun-an Yes. ang diri sang statistics, no? Especially when it comes to how you deal your respondent, no? Kay simple sa aton kwan not everybody nga makan mo maayo. Kay sa akong kaagi ko interview nga ara kaya sa gwa. No gatulo lulo nang imo bala sara lang ka sa gwa basa nang imo questionnaire. But still, smile lang yapon Kung ano mo yung kwan siyang respondent, okay lang na. Kung hindi mo siya magpasulod siya balay, okay lang. So, dapat, ang ako lang yung ma-interview ko siya, kag ang kwan ba lang, this is my job, no? And I will fulfill, I will complete it nga, kag masabit ko yung akong nga trabaho on time. Next question po. What message would you like to share with current PSA personnel? Sa akon siguro, love your work. be yourself, no? Siyempre, ibutang mo, this is where you belong na. So, this is your bread and butter. Kung sa kwan balan, kung nari ka na diriti, make yourself comfortable, be part of this agency. So dapat give yourself 100%, no? Ang Give your imong best. give your best kaya mo na Kay para makita man gayo sa opisina, mas ni siya gali, no? So kay time will come, may reward man ang yapon sa imo sa ulihi, di ba? Kay sa amon, retired na kami, so may mabulos, ang reward sa imo, ikaw makuha sa the next position, di ba? That is your reward. Basta, ginpakita mo yung gyapon ng imo yung best sa imo trabaho. Di ba? Yun lang. Ikaw naman niya, Sir Frank. For me, no, I know how challenging and hard ang trabaho subong sa PSA. I know that. But still, tama to naman na jurit, you have to love your work, keep supporting each other, and balikan lang naton ang mga words ng team song sang Inciso sang una. Ang kanta ni Diana Ross nga If We Hold On Together. So amo gina from those lyrics, makita naton how relevant we are nga ari sa amo ni nga organization. And I am very proud to say nga being an employee of the PSA, damo gid yang aton niya nabulig sa aton nga mga pumuluyo. Oo. Although hindi ko maghambal ng ibang agency, amo na siya, pero still very gid yan ang rewarding ang inyong trabaho. Just imagine nga mapabalas ka, nakikigan ka sang tao, damo maka-encounter ka sang mga different hardship like transportation, may mga ido padala nga kontra nimo, but still at the end of the day, mahambal naton sa aton self nga we are worth
the very centavo nga nabato naton from the government because we work hard for it. So sa aton tanan nga mga personnel sa PSA Capi Subong, although nga we are already retired, but still our hearts still are sa inyo. We want you to succeed, no? When I speak of success, I am speaking with the accolade nga na namon sa una, going back to balik-balik namon 2016 because that was the very memorable year sa PSA Capis nga we were recognized. Bisan di lang kami makadto, bisan sa amon nga regional planning workshop, we were being locked up by our higher officials. Maminsan nila yung ang Capis na number one. So amo gina. So let's continue supporting each other. We should weather the storm. Kay nambal ko na, although nga very, very gidya kabugat, but manami gidya pamatyagan nga pag tulog naton sa gabi, patyagan naton nga we were able to perform our mandate. Mandate of the PSA, which is to give timely, accurate information which are being used by our government. Kag magamit man sang individuals. Amo na na. Thank you, Sir Jor and Sir Frank. Oh. Challenge, it's a challenge for us nga hopefully batsagan man namon ninyo nga nabatsagan. Sige, last question po. What message would you give to the public about the importance of participating honestly in censuses, surveys, and civil registration activities? Di ako na mauna. So, still balik-balikon gid naton mention appeal sa aton mga mga pumuloyo nga naton gidya pag kalipatan ang pag-cooperate. Let's continue cooperating with the activities of the PSA. Kay firstly we should learn from our lessons. Nga subong dami issues nga amo ni wala pa sila sang ID. So hindi na sala iya sang PSA nga wala pa kamo ID, inyo na niya sala. Kay because ang una nga boday na gani kami pakadto barangay tapos wala kamo, tapos sa kinahanglan ninyo basulo ninyo ang PSA. So amo na tandaan naton tanan activities sang PSA importante gid ay na as mandated as required by the government. So my appeal to you is to keep supporting all the activities of the PSA by giving timely, meaning timely, insigida, tapos complete, correct information. Di ba la? Kaya maradara reklamo, wala sila madala sa amon eh. It's because we are giving our enumerators, the statistical researchers, wrong information. Amon na nga, there are times nga, muna nga qualified tani kita sa amon nga bagay, but still, wala na because gin pa kuha ninyo, gin ang opportunity na makakuha sa correct information at your end. So, amo lang ang pinaka-importante kag tandaan naton nga ang aton data ginatipigan gidina mayara kita nga Data Privacy Act pagid kag mayara pagid kita nga confidentiality of information. So sa liwat gina-appeal pagid sa aton mga pumuloyo no na mag-cooperate kita sa tanan nga undertaking sang Philippine Statistics Authority kay ini nga mga information nga ginahatag naton magamit kid naton not only for our individual but our whole nation. Wala yung siguro yung makuha daw pala ni daw tagline. No, so to the citizen, no, ang aton nga pungsod, no, be a good, no, be a good citizens of the country. No? Do your part, no. Be listed, be counted. Amo lang ilang nasa siguro. Kaya kung hindi kayo mag-participate, hindi ka gidya, wala ka balasing share. Kung sa kwan wala ka sa share sa total, kaya wala ka nag-participate. So, do your part, be listed, be counted. Thank you.
Thank you, Sir Jor and Sir Frank. Kanami gid sa aton pag-istoryahanay sa aton first episode sang Esta This Talk. Hopefully, makaistorya pa gid ta more no. Hindi lang about next time po sige, sige. Basta ari pa ya kami diri, ari pa ya ng okay pa yung amon health. Anytime nga you wish us to would like to invite us, we are present aragyapon. Yeah, sige. That's nga how we love the PSA. Sige. Ikaw, Sir Frank, may hambal ka ba? Wala naman, sir. Oo, so amo na to, bali Juret, as your former co-employees, liwaton ko nga I'm very glad nga makita ka mo nga ma-bring up ninyo ang PSA copies no with the cooperation of everybody. Okay? So importante ta is i-kuan gid naton, i-value gid naton ang aton nga personnel no, particularly our COSW. Because ang ato niya nga mga regular personnel, bisan akigan pa ninyo muna, hindi na niya halin, di ba, bulay mangita permanent job. Yes. Pero kung aton nga mga trade already experience, nga so SW, maghalin, ma-training naman kita sa bago, mabudlay na. Okay? So we value our human resources. Even though how, bisan ano yung kanubo sa nga position, amo gina. No. Okay. So ikuan ko lang niya kay particularly kay Rose kay sa kapamati. So again, Okay. So thank you so much again no thank you, Sir Frank. Isang sadis Yes. talk. First episode. Oo. Hambal yun rin. Base kami pa sa second episode. Kaya damo pa kami sa Oo, hambal. kita pag-istoryahan. Kang isang bilag pa nga maghapon kami may istoryahan ni Juret. So thank you so much again sa pag-invite Thank you, Sir namon. Frank. And Thank you, Sir God bless Jor. again sa PSA copies. And that brings us to the end of our very first episode of Esta This Talk. As we celebrate the 86th anniversary of Commonwealth Act number 591, we are reminded of the importance of statistics in understanding our nation and, more importantly, the people behind the numbers. Thank you for joining us and for being part of this meaningful journey through the stories and memories of the PSA family. Until our next episode, remember, numbers tell stories and stories give meaning to the numbers. This is Esta This Talk. Thank you and see you again next time.